Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Thursday class. So, the doctrine of man, yung atin pong subject. Ano po? Dito po tayo sa katanungan, why did God create man? Bakit daw po ang tao ay nilikha ng Diyos? Anong dahilan? Anong purpose? Ano ang mga layunin? Ano po? Sige po tayo muna ay manalangin. Yan, Sister Flor, sa inyo po sa prayer. Salamat Lord, dito po ang aming salamin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Kayo po, personal. Bakit kayo nilikha ng Panginoon? Ano kaya ang purpose ni Lord sa pagkakalikha sa atin, ano? O sa inyo? Meron po mga kasagutan dito. Ang unang dahilan daw po kung bakit po tayo nilikha ng Panginoon. Sabi nga God created man because God is love. John 3:16, 1 John 4:16. So yan po yung atin pong mababasa, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Yan. Dahil ang Diyos daw po ay pag-ibig. Basa nga po sa 1 John 4:16. 1 John 4:16. Kaya nakikilala natin at pinaniniwalaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili sa Kanyang Diyos. Amen. So, yan po ay isa pang talata na nagpapakita, no? Na ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? So, ang nananatili sa Diyos ay meron pong tinatawag na katangian ng siya ay umiibig sa Panginoon at umiibig din sa kanyang kapwa. Di po ba? Pwede po ba yun na sinasabi mo lovers of God ka o iniibig mo ang Diyos, and at the same time merong mga tao na galit sa'yo o kaya meron kang kinayayamutan? Pwede ba yun? Mahal mo ang Diyos pero yung tao hindi mo mahal? Hindi pwede pero nangyayari, no? So minsan may mga ganun minsan nga maririnig mo sa isang Kristiyano, ayaw ko makita pagmumukha niyan. Naasiwa ako dyan. Yung mga ganun no? So, masasabi ba natin na yun ay talagang tunay na nasa Diyos kapag ka ganun ganun ang atin pong mga attitude, ano? So, sabi nga, back to our manual, ito yung tatlong kadahilanan, ano? Dahil nga ang Diyos ay pag-ibig, because God is love, He had no desire to dwell alone. Ganun pala ang Diyos, ano? Let us make man in our image. He had no desire to dwell alone. So, bawal po ang Lone Ranger. Di ba? Ano ba Lone Ranger? Soloista. Solo flight. Di ba? Yung mga gano'n, no? Meron ngang, kasabihan, o yung nababasa natin dati, no man is an island.
Di ba? So, yan po ay ano. Kaya yan po ang isa sa kadahilanan. Although, di ba may sabi nga ng kasabihan God without man is still God. Di ba? But man without God is nothing. So, ang Diyos daw po kahit walang tao, mananatili siyang Diyos, di ba? Pero ang taong walang Diyos, walang kwentang tao. Tama? So, pero sa kabila ng mananatili siyang Diyos, gusto niya rin po talaga na yan ang dahilan para meron siyang ka-fellowship. Ka-fellowship niya yung taong banal. Yung taong kawangis niya, di po ba? So, yun pala ang mga kadahilanan. Kaya dapat po, manatili yun, yung hangarin ng Panginoon na yun, na magkaroon siya ng fellowship sa atin. Ang problema sa atin, wala tayong panahon sa Kanya. Di ba maraming mga Kristiyano walang panahon kay Lord? O kulang ng panahon kay Lord? Dami po. Dami, no? Kulang ng prayer life, di ba? Kulang ng pagbabasa ng Bible. Kulang ng pakikipagniig sa Kanya. So, yun ang nakakalungkot. Pangalawa, because God is love, He demanded an object upon which to bestow that love. B-E-S-T-O-W. That love. Diba? Para may paramdam niya. No? That love. Yan. Yan. Good afternoon po. Nasa online. Pastora Julie. Bishop Vic Rabara. Good afternoon po. Pastora Emily. Welcome po sa atin pong maralan sa hapon po na ito. So, ayan po ang mga katotohanan po. Yun ay pangalawang dahilan. Pangatlo, because God is love, He desired relationship with other intelligent beings. Relationship. That is God's desire. Ano po? Yun nga, yung magkaroon ng healthy relationship. Yun po yung katulad mo, tulad natin, bawat sa po sa atin. Yan ang hangarin ng Panginoon. Siya, humakbang na po siya. Tama? Gumawa na po siya ng hakbang para ma-establish ang relationship na yon. Kaya tayo po mga Kristiyano, nararapat po na gumawa rin ng hakbang para ang relasyon na yon ay umabong. Tama? Maging matimyas. Maging maganda. Ayan, thank you. Pastor Leonardo Darilay. Namimiss na po namin kayo, sir. Thank you for joining us. And letter B. God has the true heart of a father. Oh, di ba? Meron siyang pusong ama. Di po ba? Yung ama na talagang gusto niya iparamdam ang pagmamahal sa kanyang mga anak. So, sa common, ikaw ama, halimbawa, ama o ina, gusto mong iparamdam yung pagmamahal mo sa anak mo, pero yung anak mo naman, pasaway. O kaya, paladabog. Palasagot. No? O rebelde. Madali ba iparamdam yung pagmamahal sa ganong klaseng anak? Yung Panginoon kasi Bishop, kahit masama, minahal niya eh.
Yun ang pala ang kanya, layunin niya na bumaba siya sa mundo eh. Mm. Para sa mga makasalanan eh. Yun ang purpose. So, binabaan niya yung mga makasalanan. So, ibig sabihin kahit na hindi ka tinutugon o hindi tumutugon yung mga tao sa iyo, mananatili at ipaparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanila. Kung ipaparamdam mo hanggang kailan, meron bang limitasyon? Wala po. Wala bang unending ba yon? Sa Panginoon, walang limitasyon, pero ang sinabi, sa pagdating ng final judgment, doon ka naman. Ay, yun nga. Meron ding meron lundo. Lundo. Umaapo din na salok. Sa final judgment eh. Di ba? So, sa pagbaba niya, love talaga siya. No? Punong-puno ng pag-ibig. Kasi hoda na tayo po ay mga makasalanan, minahal tayo ng ating Panginoon. Romans 5:8. Datapwat ipinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Nang si Kristo ay mamatay para sa atin, noong tayo ay mga makasalanan pa. So, yan po yung mga katotohanan niyaan. So, sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, mahal pa rin ng Diyos ang tao. Pero hindi pwedeng abusuhin po yung katangian ng Diyos na ito ng God is love. Di ba? Kasi darating ang Panginoon na ang Diyos po ay namamarusa. Paparusahan niya rin yung minamahal niya na ayaw magmahal sa Kanya. Tama po? So, kaya hanggat ganyan ang Kanya pong ipinaparamdam sa atin, sa mga tao, samantalahin po natin yun. Tama ba? Huwag tayo, kumbaga sa patumpik-tumpik pa. Yung iba sabi, tsaka na. Niyayaya mo sa Panginoon, tsaka na. Tapos dumating ang panahon na namatay. O di, paano yun? Ligtas ba yun? Meron nga akong binahagi na salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon. Tumanggap siya. Tapos niyayaya ko magsimba, ayaw magsimba. Oh. Bakit? Maraming hindi maiwan. Mga gawain na hindi niya kayang talikdan. Oh. Bukas makalawa, nakita namin, mahiga sa tomba-tomba, matigas na. Ano yun? Ligtas yun? Tumanggap kay Lord. Di ba? Hindi nagpatuloy. May tugon dapat. Di naman naglingkod. Baka nagbautismo eh, pagkatapos Ayun, bautismo. isa pa yung bautismo pa. Yung iba, bautismado pa. Nagbautismo, pagkatapos bautismo, hindi na naglingkod. Totoo yun. Sinabi. Maraming mga Nung hindi pa nababautismuhan, panay ang simba. Nung nabautismuhan, ibang hinting no? Kung kailan nabautismuhan, tsaka nawala sa Panginoon no? Oh. Tapos sasabihin na iba, pag nabautismuhan, ligtas na. Di ba? Ligtas ba yun? Kahit basta nabautismuhan, kahit na tumalikod na. Hindi po. So, Pag nabautismo ka na, dapat tinatalikuran na yung mga hindi dating yung kasasamang gawin. oo, dapat yung ng katuturan ng bautismo mangyari sa kanya. 'Di ba? Yung nalibing ang lumang pagkatao. Luma, dapat bumangon, bagong pagkatao. 'Di ba? Paano kung nalibing, lumang pagkatao, bumangon, luma pa rin. Kaya naman luma pa rin no? Yung mga nabautismuhan. zombie nga labas dito. Dapat Christ like this. Kaya yung katuturan, mahalaga yun, yung katuturan ng ginagawa natin. Di ba? Yung iba naman, nagsasanta Siena. Di ba? Banal na hapunan. Hihingi ng tawad. Pero pagtapos ng pag-take ng banal na hapunan, ganun pa rin ang buhay. Walang pagbabago. Ano ba yun?
Kaya nga sabi roon warning yan. Okay, basta-basta hihingi o magte-take ng banal na hapunan. Kasi yung iba sa kanila na mga hindi nagpahalaga, may pagpapahalaga eh. Pag hindi pinahalagahan ng banal na hapunan, yung iba sa kanila nangatulog na. Pag sabi nangatulog, mahimbing ang tulog nun. Wala nang gisingan. Yung iba masasakitin. Di ba? Yan ang mga cause ng hindi nagpapahalaga. Kaya ganyan din po sa Panginoon. Gustong-gusto niya ng healthy relationship eh. O bilang tatay, bilang ama siya. Number 1, as a true father, he desired a man in his image. In his image. Yan. Kaya very special pagkakalika sa tao. No? God created man in His own image. So ano yung image nun? Ano yung pagsinabing in His own image? Kawangis. O, tingnan mo nga katabi mo, kawangis ka ba ni Lord? Kawangis ba? Yung ganyan ba pagbumuka ni Lord? Sa mga pagmumukha natin na yan? Ayan. Panguba ang Lord? Oh. So, hindi yung physical na anyo po natin na pinag-uusapan dyan. No? Yung imahe ng Panginoon. Yung sinasabi, hindi ma-identify ng mga tao yung image na yan eh. Kala nila, ano itsura natin, yun na yun. Hindi eh. Tayo lang po ang nilikha ng Diyos na mayroong capacity to think. Kakayanan mag-isip. Tayo lang po ang nilikha ng Diyos na may kakayanan mamili ng tama at mali. Diba? Tayo lang po ang nilikha ng Diyos na po pwede pong mamuhay na may kabanalan. Actually, banal nga nung nilikha Diba? So, magplano. Maglikha din, di ba? Dahil ang Diyos ay creator. So, bilang imahe tayo ng Panginoon, kaya yung mga tao, ang dami nang nalikha Pati atomic bomb, nalikha na din Nakalikha na rin ng robot na tao. Di ba? Sasakyan na lumilipad. Created na ng Diyos ang tao. Nakaisip gumawa ng cellphone. Knowledge and wisdom. Perfect si Lord. Kung ang Diyos ay creator, Creator. in likeness na, Creator din tayo. Creator din tayo. We can try. Oo. kaya nga kaibigan tayo ng ano. Lahat na nandito, inibento na mesa. Lahat na tao, Oo. may talent binigay si Lord. Every man Ibig sabihin, is created by God. They have Yung talent. representation ng Diyos, yung tao, Nakaprogram. bagamat ako, ano ba ako? Hindi man ako nag-create ng computer, hindi man ako nag-create ng ganito Hindi man ako nag-create ng robot, ng AI. Ibig sabihin, yung resemblance, yung representation ng likeness, andoon. Na yung tao, Ilalim mo ito. Ilalim. likeness ng Diyos na kaya niya mag-create. Diba? Kaya niya mag-create. Yes, kaya nga So, yung ibang mga nakikita natin, ito, ang Diyos ba naglikha nitong itong building, halimbawa, yung building, yung bahay. Tao po lumikha. Tao lumikha. Pero because of Pero yun, the knowledge of the Lord Jesus ayan. Christ. Bakal. Kaya na, wag din tayo magmamalaki, di ba? Yung pampala mo sa Oo, simento. diba? Ano din. Kaya nga Lahat yun. So, ganyan yung yung imahe ng Panginoon na yan, na naipasa sa tao. Image. Capacity to think, capacity to choose. As a true father, he desired many offspring. Yun pala yung desire ng Lord, Offspring po. Magkaroon ng maraming anak. Di ba? Kaya kita nyo, sabi kay Adam at saka kay Eve, Genesis 1:26, be fruitful and multiply and subdue the earth.
Mga palaanakin kayo. Yun sabi. Yung anak ninyo, godly. Godly sila di ba? Oh, yan ang plano ng Diyos Sumingit-singit lang itong ahas, di ba? Nangialam sa plano, di ba? Nang gulo. Mayroong tinatawag na kontrabida. Di ba? So, yan pala many offspring. Amen. Number 3, as a true father, he desired to have relationship with his offspring. Yan ang desire niya, magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang mga mga nilikha, sa kanyang mga anak. Pang-apat, as a true father, he desired his offspring to come to full maturity. Full maturity. Yan ang desire ng ating Panginoon Diyos. Talagang ano sabi ng Romans 8:28 hanggang 29. Basa. Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, 59, sapagkat kamulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Okay, so anong purpose diyan? Maging kawangis. Apo? Maging kawangis ng mga tao. Sino? Ang kanyang anak. Ang anak ng Diyos. Yan po yung talagang predestination diyan ng mga mananampalataya. Diba? To become an image of our Lord Jesus Christ. Kaya full maturity. Yun ang full maturity. Diba? Maging kawangis natin ang Panginoon. Diyan tayo nakadestino. Diba? Hindi po salvation ang destination diyan. Kasi sa iba ginagamit yung destination ng salvation No? Pero malinaw naman po diyan kung ano po ang destinasyon ng mga mananampalataya for you to become an image of our Lord Jesus Christ. Diba? Full maturity. Kaya yung mga Kristiyano, pabait ng pabait yan. Diba? Pabanal ng pabanal. So, pag hindi ganun na nararanasan mo, baka may baliktad pa no? Yung paurong, diba? Sa halip na lumalago, diba? Nangyayari, walang maturity, walang paglago. Yun ang nararanasan po ng mga mananampalataya. Panlima, as true father, he desires offspring to come into full partnership with him. Ayun, full partnership. Amen? So, willing ba kayo maging partner si Lord? Amen. Diba? Partner sa ministry, partner sa buhay, lalo na mga balo, si Lord na lang. Diba? Yung mga single, si Lord na lang. So, kasi pag mamaya maghanap ka pa ng partner yung pala nakikita mo parang yung partner mo
hambalos na ipinukpok mo sa ulo mo eh. Di ba? Eh di may nainam na yung solo flight ka na lang. Kung kaya mo rin lang naman, di ba? So, partner, nulit ko, no? Ang Diyos po naghahanap ng partner sa ministry, yung mga masisipag. Tama? Amen. Hindi siya makikipag-partner, lalo na sa ministry, pag tamad. Mapapariwara ang gawain ni Lord. Tama ba? Amen. Kaya, pagka-partner mo ang Diyos, tiyak na lalago ang gawain. Hallelujah. Tiyak na ikaw ipagpapalain ng ating Amen. Panginoon, partner mo siya eh. Tama po ba? Amen. Hindi po pwedeng hindi niya i-provide ang lahat ng iyong pangangailangan. Galaw ka lang ng galaw, kilos lang ng kilos, kung pinagagawa ng Panginoon. Ako nga, nung nagbi-business ako eh, sabi nga, lagi ko natitestify yan. Marami akong pera, marami akong utang. Noong nasa business ako, kasi nagtinda kami ng isda eh. Supplier kami ng isda dyan sa Canlaon. Isa yung Sister Emma sa mga namin. Diba? Maraming utang, magulo pa buhay. Diba? Kasi may mga kasamang bisyo. So, doon nag-full time ako in the ministry, okay na ako nag-full time. At saka naman, namin nabayaran ng building, nabayaran sa NFA. Diba? Nung dati, dugyot na dugyot ito simbahan na to. So, parang walang patutunguhan. So, kaya, walang no? Nakamangha ang galaw ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nga, noon, marami akong pera, marami akong utang. Ngayon, marami akong pera, wala akong utang. Okay ba yung gano'n, di ba? Amen. Amen. Oo. Ngayon kasi kung marami pera, pero pambabayad lang ng utang no? Mga yan magaang ang buhay, di ba? Magaang. So, Puro ba? basta gawin mo lang yung pinagagawa ni Lord. Diba? Baka mamaya ginagawa mo yung gusto mong gawin kay Lord, pero hindi naman yan na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Sablay pa rin. Diba? Pang-anim, as a true father, he desired to have a bride for his only begotten son. Bride, ano? Desire daw ng ating Ama sa langit. No? Na kasama ka sa bride. Payag ka ba? Bride ka? Amen. Hallelujah. Yan, lalaki ka. Di ba? Lahat naman, magkakasal tayo kayo. So, in general, kasi, ano yun, pag lalaki, pwede ba yung lalaking bride? Sige. Oh, hindi naman bading yun, ano? Pagdating naman po doon, wala naman po yan. Ayun, so, ibig sabihin, ecclesia, no? Yung church kasi, yun ang bride niya, eh. Oo. Ecclesia sa kabuuan, eh. No? Hindi issue kung babae o lalaki. Kaso lang di tayo kasama. Kasi inaangkin ng local church na sila lang ang ikakasal. Local? Sino local? Ano, yung local church. Uh, Like, walang exclusivity yan. Bible Bab. Oo, Sila yan. lang ang Ay, sila ikakasal. lang. Inaangkin nila tayo, pad lang. Sabi ko, okay lang yun, basta kami congregation. Kami ang mag-justify na kayo pinasal kay Lord. Kaya, kanya-kanya, ano. Okay lang ka mo. Pero, Ayun, kakasal. Kami mo ko visit ng kasal mo. Ay, Tama. so, ang mali yung mga doktrina na nila na yun. Wala sa Biblia yun. Kasi lahat naman tayo sinabi. Lahat ng mananampalataya Yes. from all walks of life, we are all belong, no, to the ecclesia. Na ang ecclesia called out once. Diba? Hindi yung building. Hindi yung matutulis na yan. Diba? Hindi yan. Ang ecclesia, yung mga babae at lalaki na tinawag ng Panginoon Yes. mula sa kadiliman
Baptist ka man, Pentecostal ka man, Apostolic ka man, Evangelical ka man, Methodist ka man. Di ba? O, wag lang tulis, di ba? Hindi kasama yun. Kasi yung mga naniniwala kay Kristo na siya ay anak ng Diyos, Diyos na nagkatawan tao. Yun po yung may mga deklarasyon din. Sabi kay Peter, Pedro, anong palagay ng mga tao sa akin? Ikaw naman, ano naman? Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Diba? Kaya sabi niya, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen? So, lahat po tayo. Kanya kayong mag-angkin. Yung mga Baptist dyan na makakarinig. Diba? Yung mga Calvinist dyan. Yung mga Calvinist, ganun din eh. Sila lang yung kakasama. Tayo lang ang exclusivity. Sila lang ang ligtas. Kaya yung iba, tingin nila pag nasa JIL sila, ligtas sila eh. Sila lang ang ayaw nila makipag-fellowship sa independent churches eh. Mga Methodist, ayaw din makipag-fellowship sa mga independent churches. Mga Yemilit, nung nasa Yemilit kami, ganun din. Exclusivity ba? Parang sila lang ang holier than thou. Sila lang ang special people. Hindi po ganoon, mga kapatid. Inuulit ko. Tamaan makinata. Yan ang realidad, yan ang biblical, ano po. Tama? Kahit apostolic ka. Kahit na basta meron kang deklarasyon talaga. Okay, letter C. Man was to be the object of God's love and the fulfillment of His Father's heart. Fulfillment. The object. So, ito po pakinggan natin maigi. He was not created as a puppet. Pag sinabi puppet, ano yun? Si ano? Tito Soto? Utusan. Di ba pagka-puppet, tauhan ka ng ng hire sa'yo. Trolley. Puppet ka eh. Di ba? Laruan ka lang. Wala kang sariling desisyon. Lahat ng decision mo, kahit mali yung sinasabi ng bossing mo, sunod ka lang. Wala kang rights to Kaya pagdating sa puppet, yung ganun, Kaya ang Diyos daw po, hindi daw tayo nilikha na, mga puppet. Diba? Meron tayong, freedom to choose. Diba? Freedom of choices. Sabi nga ni Maloy Malibiran, life is not a series of chances, but it is a series of choices. Diba? Ang buhay daw po, hindi puro tamba-tamba lang. Punong-puno ng choices. Sabi nga, he was not created as a machine or a robot. Diba? Or none of which have free will. May free will tayo. Di ba? O meron kang may hakbang ka na dapat gawin. Ito yung dapat nilang maunawaan. Therefore, cannot reciprocate the Creator's love. So, He was created to be responsive. Amen. We are all created to respond sa God's love na ito. Amen.
So, kaya may puso tayo, may damdamin tayo. He was created to be responsive, to be affectionate, and intimate with the Creator. Amen? That is the desire of God. That is the very purpose of God sa human being. Amen? Lahat. Pati mga makasalanan. Kaya lang, siyempre, pag lumapit ka kay Lord, matatanggal yung mga kasalanan, magtatalsikan yan, di ba? We cannot have a fellowship with a holy God. No? Kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa karumihan. Di ba? Di ba sabi yung sinabi, for God so loved the world? May pinipili ba ron? Wala. Lahat ng tao mahal ng Diyos eh. Amen. Tama? Hindi sinabi, for God so loved the elect. It's a very basic scripture. Diba? Lahat. Included all eh. Lahat eh. Walang ano. Kung sinabi niya, for God to all, Iglesia, ni Cristo. Hindi sila Oh, lumalik. wala eh. For God so loved the world eh. No? For God so loved the world, Oo. buong, lahat. Hindi sabi, for God so loved the Iglesia ni Cristo. Oo. Di ba ganun? Hindi ganun eh. No? Walang exclusiveness. Eh, sabi nila sila lang maligtas Hindi eh. sinabi, for God so loved the Calvinists. Calvinist. Oh. Eh, yan lang, dyan talo na sila eh. Sa dyan 3:16, pag sinabi na for God so loved the world, ibig sabihin lahat. Walang pinili. Hindi sinabi, for God so loved all the Baptists. So, O Pentecostal. O Methodist. dami talaga naman. Actually, pati hindi Pentecostal, mahal ni Lord eh. Lahat. Pati hindi Baptist, mahal ni Lord eh. At dahil doon, that God gave His only begotten Son. To all yun ha, to all na naman, binigay yung para sa lahat din yun. Baka mamaya sabihin na, exclusive na naman. O ngayon, ito yung pumasok doon yung ano, yung hindi tayo can-create as a puppet, Yes. or as a machine, or a robot. Whoever, sinabi rin ano, whoever believes in Him, yung whoever, galing sa, doon sa ano, sa cosmos, galing sa all walks of life. Diba? Yung tao may balaya ang tao. Saan siya mamili? Lakit na siya o impyerno kasi binigyan na siya. Gift na yun eh. Kaya nga eh. Kaya yung mga exclusivity na ito, mga nagagaling-galingan, sila lang daw ang ligtas. May elect pa. Diba? Yung elect lang daw ang ligtas. Yung iba, Yung reprobate. Will. Oh, diba? Yung kagaya niya, na-aksidente siya. Agaw buhay, pinadalhan ni Lord nang magpatanggap. Diba? Yung kalooban ni Lord eh. Lumaligtas siya eh. Yes, yun ang kalooban eh. Pero ito po ay mga ano, sige po, para lalo maging klaro. Verse 17 ng John 3:16 at saka 18. John 3:17 and 18. Hindi siya bumaba sa sanlibutan para hatulan ng sanlibutan. Oh, ayan ba? Para iligtas. That is the purpose eh. 17 and 18. At ang hindi siya magpalataya ay may hatol na. Di ba yun? Pag hindi sa mampalataya. Sige nga, klaro. 3:17. John 3:17-18, sapagkat hindi sinubo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang atulan. Pangatulan. Sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Oh, sanlibutan ha. Ang Yung sanlibutan na sumasampalataya subject. sa kanya Oh. ay hindi sumampalataya. Oh, Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong. Bugtong na anak. Oh, di ba? Kung May may hatol eh. Kung may exclusive day one doon, wala na. Kaya nga eh. Di ba? Hindi tayo ginawang puppet or robot or machine. Meron tayong freedom to choose. Amen? Yung kaligtasan,
gawa ng Diyos yun. Inisyatibo ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nag-mold nito, gumawa nito, pumakbang dito. Wala tayong parte doon sa kaligtasan na yun. Nakita niyo yung katotohanan na gusto kong makita doon. Kahit katiting, wala tayong parte doon. Wala tayong parte doon. Diba? Act of God yun, yung kaligtasan na yun. Wala kang bahagi doon. Ang gagawin mo lang. Siya yung author doon. Oo. Maglingkod. Sumampalataya. Sumampalataya. Tanggapin mo. Sumunod ka. Kilalanin, tanggapin, sampalatayanan, di ba? Pero kung gagawa ka para maligtas, Wala. Oh. Hindi. Accept. wala tayong tulong sa ginawa ng Diyos, wala tayong bahagi. Yes. Kusa. Siya lang gumawa ng Yun ang... Pero kabisik lang yan, unawain ha. Yung mula dyan, Jan 316 hanggang 18. Basic yun, pero hindi pa nila Hindi maintindihan. nila yun. maintindihan. Napaka-basic eh. Basic po yun. Hindi naparito Hindi na parito. ang anak para parusahan ang sanlibutan. Naparito siya para iligtas ang sanlibutan. So siya ang kaligtasan. Oo. Yung sanlibutan na minamahal ng Diyos. Diba? Kaya ang sino mang sumampalataya. Diba? Ay, hindi mapapahamak. Ay, yung hindi sumampalataya, pinatulan na. Matulak. Oo, mapapahamak. Okay. Clear na yon. Yung, ano yung tatlong ano? Una, yung ano, why did God create man? Una po, because God created man, because God is love. Pangalawa, God has the true heart of a father. At pangatlo, man was to be the object of God's love and the fulfillment of His Father's heart. Kung gusto natin mapasaya ang Diyos, talagang mahalin natin ang Diyos. Amen? At Roman number 3, how did man fall from this original state? Ayan pala, ano? Paano raw po ang tao ay nalaglag? May original, ano? May original na status. Kalalagayan ng tao. Una, Satan undermined the word of God. undermine. Oh, undermine. Binaliwala niya. Undermine Undermine the word of God. the word of God. Kaya yung yung ano, kaya pag kayo, huwag kayo magduda sa salita ng Diyos. Di ba? Undermine. UNDERMINED. Undermine. ED. NED. Undermine. Genesis 3:1 hanggang 7. Ang ahas na ay lalong tusok kayo sa alinman sa mga hayop na sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi Yung ano lang, kayo okay. lakay sa alinman bumukal sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga bumukal sa halamanan ay makakakain kami. Tatapos sa bunga ng bumukal na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, huwag ninyong itutuin, baka kayo'y mamatay. Oo. Ang Tama ba yung sinabi? No? Pagkasitas ng Diyos na sa araw na kayo kumain yaon ay madidilat na ang limang mata at kayo pagiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulog sa mga mata, kayo at kahoy ng mananasa upang magpapapalita sa tao at tumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan niya ang kanyang asawang kasama niya. At ito'y kumain. Okay. At nagilap na po ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y kumain ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapin. Okay, so
Ibig sabihin, ilang beses na natin na pasadahan yan, ano? Genesis chapter 3, verse 1 to 7 na yan. Yan yung tuksuhan. Tuksuhan portion, di ba? Si Eva, oh, nagko-quote din, pero may dagdag. Di ba? Sabi doon, dahil nga, di ganyan din, may mga Kristiyano rin ganyan. Nagko-quote ng salita ng Diyos, pero merong dagdag bawas. Parang si Eva lang din, ano? Oo. Sinabi ng revelation yan eh. Kaya na eh. Basta mandadaya ng tao. Sigurado. Di ba? Pandagdag. Merong pananahi, oh, Hindi bawas. pagtahi, no? Dagdag. Oo. So, pag sinabing undermined, ano yung sa Tagalog? Pagbabaliwala. Yun, di ba? Pagbabaliwala. Kailangan O yan. pag underestimate, parang ganun, ano? Walang pakialam. Parang ano yun, never mind. Never mind. Undermine, never mind. So, pero sabi nga, Satan placed a question mark on God's word. Place a question mark. Kita mo, no? Yun, ano. Trying to get Eve to doubt when he said to her, has God said? Sinabi ba ng Diyos? Ha? Kasi ng tanong. Ano sabi ng Diyos? Parang gano'n yun. Sabi na 2 Corinthians 11:2-3, for I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you, no, to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear, lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Oh. Diba? So, si Paulo nagsasalita. Kausap sino? Kristiyano sa Korinto. Diba? Ano sabi niya sa mga Kristiyano sa Korinto? For I am jealous for you with godly jealousy. Sa Tagalog nun, 11:2. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad niyo ay isang malinis na dalagang ipinagkapag-ipan po sa isang Betrothed, lalaki. ano? Walang iba kundi si Kristo. Ngunit ang nag-aalala ako baka malasan ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay ng pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nangilang ng ahas. Oh. Ano yung implikasyon niya, no? Nag-aalala siya, no? Ano yung pag-aalala niya? Baka malason. Baka Kami ng Yung isipan. makurap. makurap. Yung Di ba? Yun ang kanyang pag-aalala, eh, no? Isipan. As the serpent deceived Eve by his craftiness. Ibig sabihin, bakit nag-aalala si Paul ng gano'n? Ma-undermine yung salita ng Diyos. Yun, yun ang pag-aalala niya sa mga Kristiyano sa Korinto. kahit nga sa Galacia, Bishop eh. Oo. Nung dumating yung pagkaturuan na mabuti, si Paul, inano niya eh. May mga ano eh, oo. Kaya ibig sabihin, may possibility na makurap. Ako. Kasi ngayon, verse 4, sabi dito, Oo. malabog din yung tinatanggap ang sino mang Pero sa dumarating. mga predestinated, Ha? hindi makukurap yun. Yung Sa predestinated teaching. sa Sa predestinated teaching. mga predestination. Tanggalin na lang ito. Yung na-predestined na. Tinanggal nila yung talata na to. Magsano, hindi ka na madadaya eh. Kaya baliwala sa kanila to. Hindi Kaya, sinabi nga ni Paul eh. nung Kristiyano ayaw- na. nung Kristiyano ayaw- kausap ayaw- dyan. Hindi siya. Ang Galatian. Kung merong madadaya, hindi siya predestined. Ayan naman. Asan yung sinasabi? Bakit sinabi pa yan? Dapat hindi na binanggit niya kung walang madadaya. Dapat hindi na sinabi ni Paul yan, na kinakabahan ako sa inyo. Kaya sabi niya, dipinsahan nyo. Oo, di ba? Kung walang madadaya,
Walang dahilan, bakit nagsulat ka pa? O, hindi mo sinulat. Kahit ang Predestinated pala eh. Kahit ganyan, kahit Wala pala ganyan, madadaya eh. Kahit O, di ba? daming nadadaya po. Opo, hanggang ngayon. Oo. Tingnan mo ilagay na lang natin si Kibuloy, si Idlapis, nadaya po. Marami. Oo. Maraming nadadaya, kaya sinulat niya. Kaya isinusulat yan. Oo. Actually, address pa sa Kristiyano eh. Yes, of course. Hindi address sa mga hindi Kristiyano, address sa Kristiyano eh. Oo. Walang dahilan, bakit sinulat nyo pa yan kung hindi pala, wala palang madadaya dyan, wala palang ano. Di ba? To all the Christian in Corinth. Ayun nga, magdala ka lang ng tag 5 kilos na bigas, tapos magturo ka, daming pupunta doon. Dalhan mo ng 5 kilo na bigas. Tapos magturo ka ng ang dami talaga pupunta doon dahil sa gutom ng tao ngayon. Mm. Kaya tapos ang preaching mo, man shall not live on rice alone. Totoo po yun. Totoo po yun. Yan ang talata. Diba? Totoo po yun. Kaya manindigan ito talaga. Di ba? So, nung pandemic eh, nag-post ako sa FB eh. Sa lahat po ng gusto ng ayuda, magsimba po kayo dito sa Sunday. Di ba? Nung pandemic yun. Tapos sabi ng isang pastor, sana all. Dapat kasama rin sila yun. Sabi ko, yung ayuda na pinopromote ko, ayuda galing sa itaas. Tunay na kaligtasan. Kaligtasan galing sa Panginoon. Amen. O, di ba? So, ayun o, meron kami mga bigas yan. Yung isang kapatid namin, 18 anyos, birthday. Hindi siya naganda. Ang ginawa niya, yung panghanda niya, pinamili niya ng Bigas. mga pang grocery, yung bigas o. Namigay kami sa Balong Bato. namigay para doon sa mga nasunugan doon sa may ano. Tapos yan, sa Sunday bibigay dito. Ang ganda yung ano, di ba? Yan ang pinaka-the best. Si Lord yan nagpakain eh. Kaya nga. Oo, nagpakain mo si Lord. Kaya Hindi na naghanda pero mamimigay ka naman sa mga ano. Para sa akin. Eh, kasi iba, very common eh, naghahanda eh. Actually, naghahanda, ipinapangutang ang panghanda. Tama po. Di ba? Anong dahilan? Para maging sikat na naghanda ka. Pagtapos ng handaan, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa nautang Yan, mo. ang tumpak. Di ba? Walang ka-practical. Di ba? Birthday ng bata. 6 years old. Ang tatay ng utang, nag-video kaya ang bata hindi na-enjoy. Tatay nang nag-enjoy. Toma dito, toma doon, di ba? Oo, tama doon. Ang anak, Kung totoo, ang ano nun, ipasyal mo yung anak Yun. mo, pamilya mo. Jollibee mo lang yung anak Diba? mo, tuwan-tuwa na yun eh. Hindi yung Iba ngayon, tatay mga ang kumpare mo, mga amigo mo, ang ano, ang nag-celebrate eh. Nag-celebrate. Birthday celebration ng bata. Oo. Yun Ang puso ngayon. mga bisita, mga adik. Oo, totoo siya. Agree ako siya. Walang kapraktikal. So walang kapararakan. Oh, ito po biblical yan. Hindi natin pwedeng tanggalin niyo yan dyan sa Biblia. Yung Na ang kausap dito predestination. meron pa rin andyan pa rin ang serpent eh. Gusto yung serpent of old, nandiyan dyan din pa rin sa mga Corinthian Christian. Di ba? Baka madaya din kayo, katulad ng ginawa ng ahas, ng lumang tipan. Number 2, Satan contradicted the word of God, forcing Eve to make a choice when he said, "You will not surely die." Sure pa yun, ha? Di ba? Genesis 3:4.
Kinukontra niya yung word of God no? Sabi ni Lord, tiyak na kayo mamamatay pag kumain kayo. Ngayon, ang tanong, Hindi kayo. sino nagsasabi ng tama? Siyempre, ang Panginoon. Siyempre, sure yun. Di ba? Eh, ang ano naman ng mga hindi marunong mag-interpret. O kita nyo, matapos kainin, hindi naman namatay. Sabi dito, tiyak na kayo mamamatay. Sabi ni Ahas, you will not surely die. So, kumain. What happened? Namatay? Naging tama pa yung Kita mo, no? Eh, yun pala, yung kamatayan doon, that is not physical. Spiritual. Yung separation. Separation. The separation from the very presence of God. Yun ang kamatayan Patay doon. din Bishop. Oh, Hindi later nabot on. ng- Hindi Later on. nabot ng isang araw eh. No. Patay sila. Hindi nabot isang araw sa Diyos. Sabi sa araw na kainin mo. Eh kumain ka nung araw na yun. Patay pa rin. Hindi nabot. Kung grabe talaga si Diablo, tuso. Tuso, napaka-tuso niya. From that very moment, nung kinain nila yon, na-separate na sila. Separate na sila. No? Spiritual, separated na kay Lord. Kaya nga hapon sa kanila, Mm. pinalabas. Sa Garden of Eden. So kung hindi nila kinain, ang possibility, physically hindi sila mamamatay. Hindi yan. Ganun kaya? O kasi, physically, hindi talaga sila mamamatay. Kasi una-una. Physical eh. No. Kasi hindi nangyari yung yung... Kung hindi nila kinain, Oo, kung hindi kung nila walang kinain. disobedience. Oo, kung walang disobedience. Oo. Kasi may instruction na si Lord eh. Kaya nga Bishop, meron purong kahoy ng buhay. Kasi pagkain pa rin nila yun eh. To continuous yung buhay na sa kanila. Kung kinain nila. Hindi. Yung purong kahoy ng buhay, Oo. yun talaga yung pagkain na para continuous. Isa sa pagkain Yung nila yun. para sa buhay na naman Para nila yun. sa taglay na buhay nila dito sa mundo. Yung iba pa yung mga bungang kahoy Yan, ang na tawag common. doon. Common foods. Ano? Earthly na pagkain nila. Hmm. Maliban sa ibang mga pagkain. Pero Kaya parang- nung nilabas sila, sinanghan yun eh. Kaya sabi ng Biblia, baka umuunat pa nila kailang kamay sa sa kahoy ng Hindi, ang tanong, yung- at mabuhay magpakailan. Yung bang bungang kahoy ng buhay, nakakain kaya sila, no? Meron di siya, tondo sila. Wala di mabasa, meron. Wala Kaya tayong nga- mababasa na kumain sila noon. Oo. Ang Pero pinaka-common foods nila, yung mga bungang kahoy ng mga punong kahoy. Kasi ang sabi nung Maliban. makakain sila, Sa gitna. pag nakain daw nila yun, hindi na mamamatay. Ibig sabihin, kung nakain na nila before, hindi na sila mamamatay, nakain na nila eh. Di ba? Patay talaga sila. Spiritually, hindi physically. Separation from... Debate naman Oo. yung Bishop. Kasi nga, ang tanong doon, bakit meron pulong kahoy? Yun nga ba? Bakit nga? Bakit meron doon? Kasi dalawa yung pinatubo niya noon eh. Tatlo. O tatlong klase. Tatlong uri ng puno. Hindi, apat Bishop. Sabi apat pa. Apat na puno, nagkakabunga kinakain. At punong nagpapaganda, parang garden. Ah, garden. Tapos, punong kahoy ng buhay at punong kahoy na kalunod masama. Apat na uring kahoy. Pagkakilala ng mabuti. Yun ang mababasa sa Bible. So, ibig sabihin talaga doon. Yung stated kasi doon sa punong kahoy na kalunod masama, huwag kakainin. O, kasi may, Pero doon sa punong kahoy ng buhay, wala eh. may instruction si Lord eh. Oo. Masasabi ko, Oo. ang mababasa mo lang, What? yung nakalagay Silent. na, Silent. hindi, o silent, na hindi pinakakain o pinakain, hindi pinakain. Basta sabi Oo. na meron siya. Pero ang sabi nung nung sila yung magkasala na, sabi niya, ngayon naman baka pumitas Oo. at iunat ang kanyang kamay, sabi ron, at pumitas ng puno, siya pa rin sa tree. Punong kahoy ng buhay, magbuhay Buhay. magpakailanman. Hindi, pinasarahan na eh. Isinara na yun eh. Pinasarahan kasi nga, Kaya sila pinalabas eh, para sila makapitas mo ng puno.
Kahoy after na magkasala sila eh. So, sino nagkasala ng pastor? Si Iba o si Adan? Ha? Hindi na tayo, majudas na naman tayo. Eh, possible beast pa din eh. Pagkain na rin nila yun eh. Yung ano na yun. Yung... Oo. Pero, mahirap mag-conclude Yes. kung yun ay included as their food. Kasi wala nang masama. Ang klaro, Oo. merong common foods talaga, common tree. No? Kaya nga Na ano, may fruits. kaya dyan na panagana yung ano eh, yung mga end time, na yung daw punong kahoy ng buhay daw yun daw si Christ. Na pinakita lang daw yung punong kahoy. Ano yun, kumbaga sa ano, Yun ang kailan Trinity. typology. Oo. Typology. May mga, Wala naman sinabi si Christ na ako ang punong kahoy ng buhay. Wala naman sinabi ng gano'n dito sa New Testament. Meron. Sa John. Ano sabi? I am may mga tree of vine. life. Ay, the vine lang. Diba naman yung vine sa tree? You are my branch. Ang tree kasi, pulo eh. Yung naman vine, baging yun eh. I am a vine. I Kaya am a sinabi, vine. I am the tree. Eh, hindi. Magkaiba yung vine sa tree. So, nung sinabi yung, you will not surely die mula sa bibig ng ahas. Pero sa bibig ng Diyos, you will surely die. Die. At the very moment na kainin nyo yan. Di ba? Ang problema sa tao, mas pinili nilang paniwalaan ang salita ng demonyo o ng ahas. Di ba? Pinagdudahan pa yung salita ng Diyos o dinisobey ng direct disobedience yun eh. Oo. Di ba? So, number 3, Satan casts doubt on God's intention and character in his dealings with man. Ano, isn't that? Cast doubt. Cast down. Nagasik ng pagdududa. Oo. Doubt. D-O-U D-O-U-B-T. B-T. Oh. Doubt. Kas doubt. Diba? Naglagay siya. Kaya huwag kang magduda sa salita ng Diyos. Pag pangako niya yan. Genesis 3:5. Sabi ng 3:5. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Kanino salita yan? Satanas. Ha? A serpent. Serpent. Diba? Oh. Makita mo na. Diba? Magbukas. Kasi sa verse 5, the serpent said to the woman, you surely will not die. Kasunod pa to, sa kanya pa rin yan. Sabi, for God knows, alam ng Diyos, na sa araw na kainin nyo yan, no, mabubuksan ang inyong mga mata. Mamumulat ang inyong mga mata. No? At magiging katulad kayo ng Diyos. Ba? Yun, malupit. Matindi. Doon ako si Eva, di siya. No, Yung magiging parang Diyos kayo. oh, mabubuksan ang mata, magiging katulad kayo ng Diyos. Nakakaalam ng mabuti at masama. Ibig sabihin, nasa plano na ng Panginoon yung siya. Yung alin? Yung nangyari doon sa loob ng Garden ng Eden. Plano? Oo. Kasi pinabayaan niya na matukso yun eh. Pumunta na naman dito sa Yeah. Bibigyan sa isang bagsak natin yan. Pagkakalipatan tayo. Wala ka lang, argue lang. Kaya nga yung ibang grupo, may mga annihilationists Oo. na mga ang kanilang stand. Oh, meron pa nga. Sila yun hindi ako Baka. Asawa Ang ni Diyos Sita. daw ang author ng kasalanan. Dahil kung hindi raw siya ang author ng kasalanan, bakit naglagay pa ng bungang kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Pwede namang bungang kahoy na lang at saka bungang kahoy ng buhay. Eh bakit meron pa nun? Kaya nga freedom to choose nga eh. 'Di ba? Choices eh. Binigyan ng laya. Pero hindi pinlano ng Diyos. Pinlano ba ng Diyos na, sige, kaya ko nilagay yan para magkasala kayo. May warning.
May Diba? warning eh. May paalala sa kanila. Yun ang ano eh. Kasi for them, yun nga, kung ang Diyos ang author ng kasalanan, kaya ang tao, pag namatay, gaano man katindi yung kasalanan mo, bandang huli, babalik ka sa Diyos. Oo. Pagka matinding kasalanan mo, medyo matagal-tagal ang pagbabalik mo kay Lord. Pagka medyo mabait ka, mabilis. Siguro, isang taon pa lang magdurusa sa impyerno. Makakalaya ka na, balik ka na kay Lord. Kasi, Aray ko. hindi, ganun yun. May mga grupo, dami niyan. Pagka nakanibati niyo yan, totoo, yung mga, pag talamak ka sa kasalanan, 10 years ka dyan. O 20 years. Di ba? And after that, balik na kay Lord. Hahangugin Yun mo ang kanilang pala doon, doktrina. Ano na yung itsura niya pag bumalik kay Lord? Sunog-sunog na yun ah. Huwag nila ilayo sa Katolik. Di ba? Sa Katolik, ano paniniwala nila? Pag namatay ang tao, balik na kay Lord. Yun talaga po. Na kay Lord na yan. Di mas lalo matindi yun. Abro ako. Di ba? Halos doon, Bishop, sa Opel, puro Katolik yun. Pero dandahan, nag-tiis natin sila. Lahat Katolik yun eh. Oo. Di ba pag namatay na kay Lord na yan? How true? Di ba? Walang katotohanan. So, yan po yung mga pagdududa, no? O kumbaga sa kawalan ng pagtitiwala. He implied that God was selfish and was withholding something that was good for man. Oh. Di ba? Selfish. Parang selfish daw ang Diyos. Implikasyon sa sinasabi ni Satanas. No? Na pag kinain yan, tiyak na, yun nga, mamumulat ang mata mo, ninyo, malalaman ninyo mabutit masama, magiging katulad kayo ng Diyos, diba? Yan matindi para, matinding Yung magiging promise. parang Diyos kayo. Oo. Kasi alam ni Eva na ang Diyos makapangyarihan. Ayan. Kasi, nung nasa langit siya, yun na rin ang gusto niya, maging katulad siya ng Diyos. Sambahin din ng mga Yung nasa anghel. siya sa puso niya, Oo. in-impart niya doon sa babae. Yun nga Magiging inaano parang niya Diyos ba? in-impart doon no? Doon siya nagkaroon ng desire. Yun ang heart niya Binigay niya kay Eva. Maging sambahin din siya So, yan po. How did man fall from the original state? Merong original na state, nalaglag nga lang talaga. Di ba? May original na plano ang Diyos sa tao. Di ba? Magparami ng mga anak, mga godly. Tapos isubdue nyo yan. Kayo yung maghari dyan Yun ang original na plano Let us make man in our image, in our likeness. Di ba? Be fruitful and multiply and subdue the earth. Rule over them. Hindi kaya nagkasalan na. Ano kaya tayo nyo? Yun ang original. Siguro yung sasakyan natin lumilipad. Kaya, Parang spaceship. Ayun. Alien. Siguro So, yun na. Punta kasi bang mga planeta, maglalakbay tayo. Alien. dali natin. Number 4. Satan deceived them by only telling them what they would gain, not what they would lose. No? In the process. Deceive. Yan, deceiver talaga. Alam mo naman, ang pinapangako niya lang, yung kaligayahan. Di ba? Yung ganansya. Hindi niya sinasabi yung magiging bunga ng kanyang mga pinagagawa. Di ba? So, kaya dapat Yak later. mauuna yung yung tinatawag na pagsisisi
Di ba? Kaso nahuli pagsisisi, no? Lagi nasa huli. Tama ba lagi ba nasa huli pagsisisi? Oo, talaga. Dahil ibig sabihin nasa huli. Lagi nasa huli. Kasi pag inuna mo, sa kakagagawa, ay, Mabuti pa, hindi ko ginawa to ah. O sa account nito, totoo ba yun? Totoo. Nasa huli pagsisisi. oh, nasa account din siya. Nasa huli. Sabi nasa huli. O, sunod na tanong. Nagsisi ba si Adan? Walang pag-iisip yan dyan. Nagsisi ba si Eva? Nagturoon pa nga po siya. O, di wala. Hindi totoo. Yung nasa huli pagsisisi. Sa account na to, ah. Kaya nga tanong ko nga sa iyo, sino ba nagkasala? Si Iba, si Adan? Sino nagkasala? Si Iba, si Adan? Sino ba talaga? Hindi. Si Adan. Kaya nga may confrontation eh. No? May confrontation. O bakit si Adan nagkasala? Tiya? Bakit? Bakit siya doon nagkasala? Dapat, nandun siya, binantayan niya si Iba para hindi siya nagkasala. O, yo. Balikan natin. Bakit siya nagkasala? Balikan natin. Pag-asawa ka, Ayan, kailangan. Pag-asawa ka, lagi ka na Kaya niya. tanong, hindi nga, kaya siya nagkasala sa Adan. Hindi tayo binantayan. Oo, hindi nagkasala. Dapat si Iba kung nandun siya eh. Huwag ka magpatukso dyan dahil sinabihan na tayo ng Panginoon. Sa nagkasala doon, si Adan. Wala siyang Ibig sabihin eh, nasa bahay si Adan. Wala sa bahay. Tapos nasa labas si Eva. Oo. Ang kasama ni Eva na namamasyal si Ahas. Si Ahas. Di ba? Ganun. Isa na yung Nagpapaharin si Eva eh. Eh, nung matapat siya sa punong kain ng kamutulan, sinisitan siya. Tingnan mo si Juan, di ba? Si David. Nakita niya yung asawa ni Juan, yung sundalo. Tinawag siya. Di ba? Paano naman hindi kinain ni Edward na kaya walang mawawala. Gagawa ko rin yung iba. Ano, nandyan pa si Adan nung panahon ng tuksuhan. Yun. O wala? Wala. Kasi siya na mag-isa eh. Nagturuan sila eh. Kaya si Adan na lang may kasalanan. O, basa, Genesis chapter 3 verse 6. 3:6. B6, ang punong kahoy ay napakaganda. Yan. Pagingin Yan. ng Natukso na. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Mm. Naisip din niya na kahanga maging marunong. Yun. Kaya tumigas siya Marunong. ng bunga at kumain nito. Kumain. Binigyan niya ang kanyang asawa. Uy! Kumain din. Masablay ako. Malapit lang. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din. Kumain din. At Kumain din. May kasalanan din pala sila dalawa. Hindi, yun nga, tanong, andyan o wala? Andyan. Andyan. Oo, magkasama pala sila. Kasi sa ibang salin, sa English version, 3:6, sabi dito, when the woman saw that the tree was good for food, and that it was delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate. And she gave also to her husband with her. Yun, yung matindi yun, yung salita na yun, with her. No? Dalawa talaga sila Oo, nagkasala. nandun siya. Ano lang, ano yun, tinolerate ba ni Adan, si Eva, nung tinutokso, Oo, nung tinulog kumaka? niya. Kasi siyempre, nung binigyan, kumain din agad siya eh. Oo. So, wala pa. Eh, doon pa lang sana, nung bago pa lang isubo ni Adan, ni Eva yan, uy, teka, may utos, 2:17-18 ng Genesis. Huwag mo na kainin yan. Kung daw, bawal yan, bawal. Oh. Eh, hindi, nanahimik, nanahimik. Gusto niya rin maging marunong. Maaari dahil. Mari. Gusto niya rin maging marunong din siya. At saka nung inabutan, hindi, ikaw na lang, bahala ka sa buhay mo. Opo. Pwede nga na, di ba? Opo. Eh, ako, dito ako, stick ako sa salita ng Diyos, 2:17. Narinig ko yan eh. Kung halimbawa, debate, 2:17, hindi wala rin sa Eva eh. Di ba? Si Adan lang. Klaro yan sa akin, yung sinabi, bawal. Bahala ka sa buhay mo, matay ka dyan. Eh hindi, nung iabutan, Kumain din siya. inain din. Tapos nung confrontation na, walang bakas ng repentance. Walang bakas ng pagsisisi. Di ba? Oh, sino unang kinumpronta? Si lalaki. Yung lalaki. Hinanak. Oh.
Sa halip na magsisi o ano, ang sabi pa, sinisi pa ang Diyos eh. Eh, wala eh, yung babae binigay mo sa akin. Yung hinugot mo sa tadyang ko. Siya yung ano, tinuro, nagtuturuan. Mga argument yung sa Bible school yan eh. Sino nagsala? Si Adan. Si Eva. Si Adan. Oh, ayan, bot. No? Bot. Nung si Eva naman ang ano, Kasi kung si Eva lang kakakain, hindi makukumpleto. ang Kasalanan. yung kasalanan. Oo nga. Eh. Yan ang papansin nila. Ilan dalawa sa Ilan, dalawa Kasi sila. 1 plus na sila eh. Kung kalahati lang kakain, di wala. Kalahati na yung mamamatay. So, yun na. Yun ang nangyari. Okay. Letter B. Man was tempted in the 3 areas of his being. 3 area ng kanyang katauhan. Sa 1 John 2:15 to 17. Basa muna. 3 area. 2:15. 1 John. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapanalawan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Tama. Lust of the eye, lust of the flesh. Last of the flesh, ano yung laman mo? Lust of the Eyes, eye. tsaka yung pride. Life is not of the Father, but is Kasi itong pita naman nasa, ito yung nasa. Desire. Yung gano'n nangyari siya, So, pinangnasa. yan na. Ladder of temptation. Anong unang area? Desire, laman. Yung desire. The first area, sabi nga, man was tempted in the area of the body. Katawan. Ito yung tinatawag na lust of the eye, lust of the flesh. Yun muna, lust of the flesh. So, he saw that the fruit of the tree was good for food. Nakita. Ano nakita niya? Na yung bunga ng bungang kahoy ay masarap kainin. Good for food. Kay Jesus Christ, meron din temptation na naganap. Sa Luke chapter 4 verse 3, so to compare, Jesus' temptation to turn stones into the bread. Diba? Sino mas matinding ano ron? Tuksuhan. Ano isa, ano verse yan? Jesus Christ. Luke 4:3. Nandyan lang. Luke 4:3. O, sino mas matinding tuksuhan dyan? Jesus Christ. Si Kristo, 40 days fasting. Diba? Sa panahon ng fasting niya, yun na, tinukso siya. Gawin mong tinapay ang mga bato na ito. Kayang-kaya niyang gawin yun, di ba? Kaya niya. Wala imposible sa kanya. Panginoon. Pero, ano naging sagot niya? Man, sa alone. So, yun ang sabi ng devil, no? And the devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become bread. Kaya yun ang unang tuksuhan. Pagdating na, balikan natin 2:15 to 17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, ano yun? The lust of the flesh. Yun ang una eh. Lust of the flesh. Pangalawa, the lust of the eyes. And the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kamundo yan, ano? And the world is passing away. Yun ang masakit na katotohanan dyan. Ang minamahal ng mga tao, yung world. Diba? Yung tatlo na yun, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Hindi nila alam yung mga bagay na yan magpapass away. Kahit ikaw magpapass away din eh. Yung tao nagpapass away din. Lahat tayo mga wala.
And the last of it, oh, kasama pala magpapass away. Yung last of the eyes na ito, last of the flesh. Di ba? But he who does the will of God abides forever. Amen? Yung mananatili. Sabi ron yung mga gumagawa ng kalooban ng ating Ama sa Langit ay mananatili magpakailanman. Amen? Sino yon? Yung umiiwas sa lust of the eyes, umiiwas sa lust of the flesh. Diba? Yun ang mananatili. Pangalawang temptation, the first area, lust of the flesh. He was tempted in the area of the soul. No? Una, katawan. Pangalawa, area of the soul. Yung lust of the eyes. Kaya yung mata, no? Mahalaga yung mata, no? The eyes are the window of the soul. Wala, no? Ang mga mata bintana ng kaluluwa. So, to compare Jesus' temptation to receive all that he could see if he would bow to Satan. Oh. Sabi naman ni Satan kay Lord, Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory. Lakas ng loob, Lahat ng kapangyarihan bigay ko sa iyo, pati karangyaan yan. Oh. Bakit? For this has been delivered to me, and I give it to whom I ever wish. O, di ba? O, sino nagbigay ng kayamanan? Trillion, billion. Saldi ko. Galing sa kurap. Ang pinaka-mastermind niyan, Satanas. Di ba? O, huwag natin ituro pa yung ibang tinuturo mastermind. Di ba? So, ibig sabihin, mga anak sila ni Santaning. Ay, kaya nga, Santaning. Di ba? Bagong pangalan niya. Santataning. Santataning. Meron pala Santataning no? Anak So, sila ni Santaning. Di ba? Santaning sila eh. Kaya kita nyo, ngayon, limpak-limpak ang kanilang kayamanan. Preparation for this earth. Oo, yes. Pero gulong-gulo buhay nila. Yes. Okay lang, di siya magulo-buhay na. Wag na ilayo, yan. Halimbawa, saldi ko. Hindi na alam kung paano magtatago saldi ko ngayon. Nirada sa Amerika, wala rin. Lahat daw yung hindi na lang pumapasok sa school yung mga anak nila, hindi sila Oo, affected na yan. Yung mga na yan. Tukso na yan eh. Ututukso yun na yan. At saka yung guilty. Yes. Low. Oh. Lolo mo siya, no? Di ba? Di ba lolo mo siya, no? Yan. Kurap. Sabihin ng mga kaklase mo, di ba? Kahit nasabihin natin, hindi mo sabihin kurap ka, Oo. marinig nila, yung tingin pa lang sa'yo. Oo, hindi man magsalita. Pero may bully na yan, may bullying na yan, meron ng yan. Parang yung kinakain nila, galing sa kurap. Damit nila, galing sa kurap. Kung kagalit nila, dami-dami naghihirap, pero sila. Oo. Ganun yan eh. Kaya talaga, yun nasa isip ng mga bata. Hindi pila daw sa bulang. Yeah. Torture, nakaka-torture ng utak yung gano'n. O, di ba? Kaya dito pa lang, meron na consequences. Sige, akala nila kasi hindi mabubunyag. Kasi ang alok ni Satanas, di ba? Akala nila kasi Bishop, hindi magkakaroon ng ganitong walang bunyag, walang ano. Media, mabubulgar sila kasi nasa high society sila eh. Sino mag-aakala na merong mag-aano sa atin? Sino mag-aakala na magbabaha sa NCR, sa di ba? Sabagay, sa panahon ni Bishop Juan, ni Miriam Nitelson noon, meron pa rin ganun. Pero hindi talamak eh. Pero hindi katulad kayo na talagang Grabe. may lumitaw talagang tao na na talagang nagpatotoo, nagganto kami dati. Yumaman kami nung mag-dating to bullets na kami. Oo, di ba? Oo. Sa payo.
Ayan, magulo yan. Magulo ng mga buhay niya. Sila Diskaya. Dahil sa pangit. Yung isang naninindigan, sinuspindi pa. Isang congressman na bata pa. May Si prinsipyo yun. Barsaga. Barsaga? Oo. Di ba? Doon talaga Bishop gagawin. Kalaban ka, dami namin tanggalin ka namin. Kaya nga, yun nga. Wala mangyayari. nang ano. Style yun, style. Oo. Pero kahit anong style nila, hindi sila uubra sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat mag-isip-isip na sila. Huwag na nilang magmatigas. Number 3. Kasi, bakit napunta tayo ron? Ito kasi si Satanas kasi. Hindi, Active talaga. nakuha lang na napadaanan Active. namin para wag tayo Active talaga mangurap. mula no, sa Garden of Eden pa lang no? Hanggang kay Jesus Christ hanggang sa ating kapanahon. Nadaanan lang yun para hindi tayo mangurap. May corruption. Nakurap sila eh. Lesson from their mistakes Number 3, he was tempted in the area of spirit, the pride of life. The pride of life. Kaya tatlong area, no? Soul, body, soul, and spirit. Oh. Pride of life. He wanted to be wise, and he wanted to be like God. Pride of life yun. Biro mo, maging katulad ka ng Diyos, Saan ka pa? Compared to Jesus. Yeah. Temptation to cast himself. Ganun, no? So, Jesus, compared Jesus' temptation to cast himself down, to be acknowledged as by God, those who witness it. Luke chapter 4, verse 9. Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written," may gumamit pa na salita na naman. Di ba? "He shall give his angels charge over you, to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Biblical din yun, Mismo po. It is written, So, yan po yung tatlong area. Okay, letter C. Man knowingly transgress the law of God. Transgress. Past tense, Eh, Ah. Ariyo sila nagkasala. Dito, 1 Timothy 2:13. Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago sa Eva. At hindi si Adan, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Mali ka. Mali ka. Eva talaga. Eba at Adan. Eba at Adan. Eba at Adan. Eba at Adan. Hindi. Kanta niya nun ni Elias. Eba at Adan. Eba at Adan. Marunong naman ako tumanggap. Yan. Buo nga, di ba sa 2:13 to 14. Marunong ako tumanggap. 1 Timothy. Sapagkat si Adan ang unang nilalang bago sa Eva. At Ah. hindi si Adan, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Yun. Okay. Lumabas talaga. Hindi ko may argument pa ako dyan. Chapter 2, verse 13. Bisahin ka na. Hanggang 14. Damay lang naman si Adan eh. Pinakain kasi siya ng puno. For it was Adam who was first created, and then Ibig Eve. sabihin, hindi siya lalaki. And it was not Adam who was deceived. Hindi si Adam ang na-deceive, Hindi but si the Eva. woman, being deceived, fell into transgression. Verse 15, but women will be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctify with self-restraint. Okay. Man knowingly transgressed the law of God. So alam na nila, pero Transgress. talagang
Kumbaga sa ano, sinadya nila. At sabi ng 1 John 3:4, whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. Yun. Sige po. Ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Paglabag. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Amen? So, natin. What were the effects of fall? Yung epekto ng pagbagsak ng tao. Unang naapektuhan, sabi nga, letter A, the conscience of man was activated. Konsensya. Di ba? Naging active daw, ano? Genesis 3:7. Then the eyes of both of them were opened. Yun. And they have knew that they were naked. Oh. Di ba? Samantalang dati namang hubad. Di ba? Pero hindi nila alam na hubad. Di ba? Nung sila ay hindi nila alam na hubad sila, meron silang sexual relationship. Meron di siya. Meron. Pero hindi nila alam na hubad sila. Wala silang division sa marami. Wala silang... Kaisip ko na mali. Wala silang mali siya. Walang mali siya. Walang mali siya. Pero may sexual relationship na ano. Bahagi kasi ng creation sa kanila yun eh. Oo. Kasi Be wala fruitful palang and bishop multiply eh. Hindi pa nagkakasala sabi roon. Be fruitful and multiply. Oo. Yun ang plano ng Diyos eh. Alam nga naman magyakap lang yan, magmumultiply na. Eh, hindi na si Tanas, ginamit niya yung be fruitful and multiply. Diba? So, kasi, sabi ng iba, no, meron naman, mga ibang pananampalataya na naman. Sabi nila, kung hindi raw nagkasala ang Adan at ang Eva, hindi daw dadami ang tao. Catholic ano yung Bishop? Catholic teaching. Catholic teaching yun. Catholic teaching. Kahit yung ibang mga cultic teaching. Hindi, yung ibang ano Bishop, yung ibang mga, kahit ibang mga born again, ganun ang ano nila eh. May ganun pa rin. Ganun ang kailangan. Oo nga, ito sinabi mo, tama sinabi mo, ibang born again. Ang end time, ganun ang end time eh. Ang Oo, end time, ganun. end time. Kung hindi magkakasalang tao, hindi dadami. Hindi dadami. Pero, kaya kailangan, Di ba mamanifest yung ano, magpakarami kayo? oo nga, yun nga, umpisa pa lang, be fruitful and multiply. Eh. Doon sinabi doon, plano lang daw yun. Plano pa lang yun. Kailangan magkasala muna bago Hindi yun. plano yun. Yun ang sabi. Huwag ka Yan, magkasala. dagdag na lang, dagdag bawas na lang. Dagdag bawas ng alay. Isa galit sa akin. Hindi ba tiin ako? Laili ako. Yan nga, buti nga eh. So, mabuti. Kaya alam natin ang istorya. Letter B. Man recognized the need for covering. Genesis 3:7, di ba? Naghanap na sila ng mga dahon-dahon. Big tree. Malapad na Big dahon. tree. Ginawa nilang apron. Ginawa lang, damit, Ang apron, dito lang. Saka dito. Sa likod wala. Ito lang. Saka dito. Pero yung kanilang ginawang pinapalitan ni Lord, di ba? Dito ni Lord. Oo. Yun ang kasi, Bisa may tanong dyan eh. Ano eh, pumatay ng hayop si Lord? Ginawa Para- ng or paano? Sabi na siya, no? Wala eh, sabi, wala sinabi. wala na, basta silent, wala na tayong Sabi na dun eh. kung pumatay o ano. Sila ay ginamitan ng Diyos eh. Mula sa balat ng hayop. Oo. Nasabi doon. Maaring, Maaaring pumatay, maaaring. hindi, maaring si Eva at saka si Adan ang siyang pumatay ng mga, nakabilad na yon, maaring gano'n, di ba? Sayang natin di siya ang sabi doon. Para Genesis ano yun? Genesis 4 na yata. Ano eh? Genesis 3 pa rin. 3-7. Yung isa lang. 3:8 yun, 3:8 yun.
Kasi nagtago sila sa 3.7 eh. Sa 3.8. Di ba nagdabit sila sa 3.7? Sa 3.8 eh, ng Genesis 3. Basa. 3.8. Ubad siya, sabi sa ubad daw siya. Sa create ng bishop. Ang David hapon, narinig nila naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa puno. Nagtago sa puno. Tapos tinanong, saan kayo? Where are you? Tinawag niya lalaki at tinanong, saan ka naroon? Takot po ako na mahinto kayo. Ito, 21 bishop. 2021. At iginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Diyos kasi gumawa bishop. Balat ano. Yan sabi ko, at iginawa ng Panginoon Diyos si Adan. Biro mo, no? Kasala na nga, nagpasaway na nga, no? Asawa ang kasuotang balat. Binigyan pa lang. Kita mo din labog ka. Pinagtahiba, no? Pinagtahiba ni Lord, ano? Kita mo dito yung taging pagmamahal ng Panginoon eh. Kaya nga, eh, kasi... Kasi malam, kita mo na, oh. Sabi, at ginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat sa tinagtang. Oh. Tatanong to bishop, pumatay ba siya ng hayop? Kaya nga. Yung mga dati ng hayop yan na pinatay. Pinahinala. Pinatuyo mga ano na yan. Okay, so letter C, man was cut off from direct fellowship with God. Yun. Yan ang letter C. Nawala na yung direct fellowship. Nagtatago na nga sila eh. Diba? Hindi nila makita na ng diretso ang ating Panginoon Diyos. Letter D, man became fearful of God's presence. Fearful. Yan. Hindi na nila matagalan ng presensya ni Lord. Dati na ina-enjoy lang nila yun. Ano? Okay lang. Ka-fellowship nila nung una eh. Kasama nila eh. And letter E, man became a self-justifier and a blame shifter. Kita mo, self-justifier pa rin, ano? Blame shifter. Spelling bishop and shifter. S-H-I-F-T-E-R. S-H-I-F-T-E-R. F-T-E-R. Okay. Sa halip na umamin, turuan. Diba? Nagturuan eh. Sabi ng 3:11 to 14, and the Lord God called to Adam and said to him, where are you? So he said, I heard of your voice in the garden, and I was afraid, sabi niya, because I was naked. Narinig ko yung ano mo, yung yabag mo, yung boses mo. No? Takot ako. Bakit? Kasi ako'y hubad. Samantalang dati niyang maharap na hubad, di ba? Ngayon, alam niya, hubad na siya. At ang sabi, and I hid myself. And he said, si Lord na nagsasalita, verse 11, who told you that you were naked? Sino may sabi hubad ka? Tapos sumunod na tanong, have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Kinain niyo ba? Nakain mo ba? Yung pinagbabawal ko na kainin. Ano sagot ng tao? Then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of a tree and I ate. Diba? Yung babae na binigay mo sa akin, bumitas, binigyan ako, kinain ko. Bishop, talaga kung nagsisito, pinatawad. Ha? Kung nagsisito, pinatawad. Ano? Kung nagsisi daw po. Yun nga, kaya nga sabi ko, lahat ba ng pagsisisi, ay lahat ba ng ano? Siguro baka pinatawad to eh. Binibigyan Kaya siya. nga kinukonfronta nga eh. Opo. May confrontation eh, pinapaamin talaga eh. Pinapaamin mo. Kung nagsisilan sana siya, wala sanang kasalanan ng ganap. Binalingan na may babae, and the Lord God said to the woman, what is this have you done, or you have done? Sabi ng woman, the serpent deceived me and I ate. Tapos yung huling ganang pronta, yung ahas. Wala naman ituro. Diba? Wala na maituro. Wala ituro. Diba? Kaya, kapwa may mga sumpa. May sumpa sa ahas. Mula ngayon, gagapang ka.
Literal yun, ano? Ibig ba sabihin, yung ahas pala, hindi dating gumagapang yan. Nakatayo yan. Nakatayo. Isa pa yan, ano siya? Parang cobra. Kasi dati, 4-footed beast, 4 ang paa niya. May paa siya. Kasi ano siya inhalin tulad niya sa kwan sa cattle of the field. Marami may Sa paa, akin, parang crocodile. The cattle of the field Basta Sa may... aking cattle of the field kasi Bishop, ano siya yung mga nakatayo na parang ano ba, parang baka, kambing, pusa, mga ganyan. So, hindi yun ang original disenyo. Kay serpent. Pwede rin parang dragon. Dragon. Oh. Pwede ganun. Kaya meron kaya yung 350 ng Genesis, yun na yung pumasok yung tinatawag na proto-evangelium. No? First gospel. Proto-evangelium. Proto-evangelium. Oo. First gospel. Proto-evangelium. Ito, Genesis pa lang, may gospel na. Proto-evangelium. 3:15 na ang sabi doon kay Ahas, no? Ikaw ang tutuklaw. Proto-evangelium. Proto-evangelium. Latin or Greek or... Ano yan? Proto-evangelium. Latin. Latin, no? Latin. Latin word. 3:15. Yung sabi. Pag-aawain. Ibig sabihin, first gospel. Genesis 3:15. Ikaw ang tutuklaw ng kanyang sapong. Siya naman ang dudurog ng ulo mo. Bishop, segue lang. Kung proto-evangelium kay Jesus sa Panginoon, kay God, yun naman kay Enoch, ano naman yung kanya? Proto-evangelium. Kung proto Genesis to eh. O nga, Bishop, Oo. Genesis. Yung kay Enoch, gospel ng Gospel na rin siya, no? Yung judgment. Oh, pero ang tawag ng gospel na. Greek po siya. Magkakaiba kasi yung ibang Salitang proto. proto-evangelium. Ano ibig sabihin? Salitang Greek. Greek. Greek daw. Proto means una. Evangelium. Greek word din. Greek yung proto, yung word. Ano yung sabihin ng proto? Una. Una. O, First si Enoch- gospel. Si Enoch, second gospel na siya. Kay Enoch, yun na, sumunod na yun. Chapter ano siya? Kung proto, Chapter 6. ano na si Juan, si Una ito, kaya nga first gospel ito eh. si Enoch, pangalawa. Kay Enoch, second gospel. Second gospel. Galing, no? Okay. Letter F. Death pass upon all men. Yan, pass. Yun, yung kamatayan. Verse 12 and 19. Therefore, just as through one man, sin entered the world. Sino yung man na yon? Si Adam. Adam. Bakit hindi si Eve? Sabi niyo si Eve ang nagkasala. Ano yun? Dami argument. Kaya gano'n kasi Bishop. Bishop kasi gano'n. Siya kasi pinaka-head eh. Nga eh. Siya yung nakatanggap ng mensahe, no? Oo. Nung bumaba ang 2:17 and 18, wala naman si Eva ron eh. Doon yung argument. Responsibilidad niya sa Doon yung argument. Hinugot pa lang sa tadyang si ano eh. Yun ang argument. Okay, sa 19, ang sabi ron, okay, therefore, just as through one man sin entered the world and death through sin. O, ibig sabihin, wala talagang death, ano? Death came because of sin. So, kung walang sin, walang death. Di ba? At ang masakit dyan, and thus death spread to all men. Kaya lahat ng tao, mamamatay. Anong dahilan? Because all sin. Lahat ay nagkakasama. Sa verse 19, ito ay maganda. For as by one man's disobedience, many were made sinners, no? So also by one man's obedience, many will be made righteous. Amen. Amen? O, dalawang man dito tinutukoy. Ang unang tao si Adan. No? Yung mga tao dahil kay Adan, naging disobedience, no? At naging mga makasalanan. Pero sa pamamagitan din ng isang tao,
yung pagsunod, no, ay naganap, no? At yung yung mga sumusunod, yung mga naniwala sa kanya, Napawala kay sa- Kristo, they were made righteous. Yan ang good news, di ba? So, kaya kung wala si Kristo, wala. Pabulusok lahat sa impyerno ang tao. Amen? Si Kristo ang siyang naging daan upang ang tao na mga makasalanan ay hindi na mapunta doon sa impyerno. Di ba? Kaya ganyan kaganda yung mabuting balita na yan. And letter G, man's spirit and mind were darkened. Man's spirit and mind darkened. Nadimlan. Dumilim. Proverbs 20:27, the spirit of a man is a lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Ephesians 4:17-19, this I say therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentile walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. That is the status of every human being. No? They were all walk in darkness. No? Madilim ang buhay ng mga tao. Kaya nga, John 8:12, ano sabi doon? John 8:12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, no, but shall have the light of light. Ako ang liwanag, ang ilaw na sanlibutan. Ang mga alipores ko, ang mga disciples ko, ang mga sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman. No? Bagkus lalakad sa liwanag. Kaya kung ikaw, sinasabi mo, disipulo ka ng Panginoon, and at the same time, ang lakad mo ay kadiliman, magtanong-tanong ka sa sarili mo. Ang tunay na disipulo ng Panginoon, hindi na lalakad sa kadiliman. Amen. Ang nilalakaran, liwanag. Amen. No? Because we have the light of life. Amen? Amen. And letter H, man's physical body became susceptible to sickness, disease, and death. Sickness, disease, and death. Sickness. Sickness, ano? Sickness and This is Death po. May tanong si Pastor Romel. Pwede po ba magtanong? Kasama po ba sa sumpa si Adan? Oh. Isang malaking yes. Siya nga. Diba? Sa kanya nga nagsimula yung kasalanan. At ang nakakalungkot nga niya, pati lupa, nasumpa dahil sa kanya. Diba? Nung sinumpa si Adan, hindi naman siya yung sinumpa. Hindi siya personal no? Hindi katulad sa babae, maghihirap ka sa panganganak. Sa babae. Kay Adan, yung sinumpa, yung mula ngayon, wala nang kusang tutubo dyan ng mga pagkain, ng mga halaman. Bungkalin mo yan. O, di, kasama siya sumpa. Di ba? Napapagod ka ngayon, katatanim. Ang masakit niya, nagtanim ka, pagod ka magtanim, tapos magulat ka na lang, dumating ang mga kalabaw, pinagkakain yung tinanim mo. Di ba? Hindi ba yung ganun, mga kulit ng kasama ko.
Dahil mo tinanim ng mga saging. Dumating ang bagyo. Ubos lahat ng tinanim mo mga saging. Di ba? Sa Club sa palay. Kahit palay. Binagyo. Oo, yuko yan, di ba? Kaya ano. That's all. Let us pray. Tayo pa manalangin. Yeah, Pastor Jackie, close us in prayer. Yes, Lord, we praise you, Lord Jesus. We glorify you. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ng kaunawaan sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginamit na patuloy, O Diyos, sa binigyan siya ng katalungan, wisdom and knowledge, Panginoon, na mula sa iyo. Sa mga nakinig, Panginoon, ikaw po patuloy po magpaunawa sa amin, sa amin na pag-aralan, na ito'y maging malawig pa, Panginoon, ang aming kaunawaan sa iyong salita, O God. Dahil po, Diyos, tayo pa sa mga salang pag-iwa-iwalay, natuloy po kami na makatulungan natin sa aming mga sakanan. Ang mga magmumotor, makaingatan niyo, Diyos, at ikaw po patuloy na muna sa amin na may ngiti sa labi ang aming dalatnan, Panginoon, sa aming mga tahanan. Maraming lahat po sa lahat, Panginoon, sa iyong pagkabay, sa tayo pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Mga nasa online, God bless po sa inyo lahat yan. See you on Saturday. Bishop,